The Department of Agriculture assures food security despite a series of typhoons that devastated a wide area of the country. The details of this report from Freddy Abando. Rice production for 2014 is expected to reach 18.8 million metric tons by year-end, despite a series of typhoons which hit the country. In fact, rice production in areas devastated by Typhoon Yolanda last year in the Visayan region are on the road to recovery. Agriculture Secretary Proceso Alcala the government's quick intervention right after Yolanda struck has enabled farmers to bounce back, replant, and harvest their produce. Sa report latest report po ng Bureau of Agriculturalist Authority po, ay lumalabas po na masasurpass po natin yung record breaker natin na 18.44 million metric tons last year. Nakikita po nila na malapit po siguro sa 18.88 million metric tons. So, mas nag-increase po yung ating taniman. Although nag-contract po ng konti yung areas covered. Siyempre po kagaya doon sa mga nabagyo. Pero maganda naman po yung naging harvest doon sa ibang lugar. So, yun po nagdala sa atin. Alcala said the yield per hectare has been increasing due to the funding provided by government for more irrigation, high-yielding varieties of seeds for farmers, technology transfer, mechanization, and crop insurance. Alcala stressed farmers availing of crop insurance has enabled them to recover from any devastation caused by natural calamities. Nang ipaliwanag po natin sa Pangulong Noynoy Aquino, he instructed us na sige, tulungan natin yung magsasaka on the farm mechanization, but malaki pa rin po yung dapat nating targeted, especially in the Visayas and Mindanao area. Pero sa Central Luzon po, ang maganda po nga nito, habang ang gobyerno ay nagpapakita ng ehemplo sa paggamit ng mechanization, yung pong pribadong sektor ay nakikipagsabayan. Ang isang maganda ehemplo po nito is sa Region 4A. Sa Mindoro Oriental po, magugulat po kayo, ang combined harvester po dito is more than 100 units na. Ngunit ilan lang po dyan ang galing sa pamahalaan. Pribadong sektor po nag-i-invest sapagkat nakita po nila na malaki ang bilis na isi-save nila sa labor. Plus, yung pong wastage ay malaki po yung nababawas doon sa kanila. Plus, alam naman po natin talagang binibisita tayo ng bagyo. Yung pong advantage na if ever na 4 days or 3 days before the storm ay dadating, kung meron silang combined harvester. Central Luzon and the Cagayan Valley continue to be the top rice-producing regions of the country. The Panay Islands is also a rice-producing area. So with the Davao provinces, Agusan, North Cotabato, and Mindanao, and even the Bicol provinces of Camarines Norte and Del Sur. Alcala also cited the promise of Maguindanao and Llano del Sur, core areas of the proposed Bangsamoro entity, as major rice and corn producing areas. Ang Kamindanawan po talaga ay dito tayo makakaasa ng stable supply. Kasi kahit po anong sabihin natin na tinatamaan na rin ang Mindanao ng bagyo, at the end of the day, lesser bagyo pa rin po ang tumatama sa kanila. So, we can project and we can make sure na lesser po yung chance na tamaan yung lugar. So, tama yung projection natin. But at the end of the day, ang isa pa rin po ngayong maganda ito, although yung mga kapatid po natin sa Mindanao na they doesn't believe before dun sa crop insurance, are now being encouraged to have their crops insured kasi kung minsan katamaan, ubos ka. So this time nagpa-participate po sila at kinocongratulate ko po yung mga kapatid natin sa Mindanao na ganun po ka-open ngayon doon sa crop insurance system. In the meantime, Alcala the recovery of coastal communities in the Visayan region is almost a done deal. 30,000 fishing boats under the Ahon initiative were built to be provided for fishermen in the area. Because of this, the fishing industry's recovery is on the way. Fishermen are back to sea fishing for their livelihood. The marketplace in the affected areas are teeming with fish to be sold to consumers. Pagdating lalo sa fisheries, napakaganda. It's even better kaysa doon sa datihan po nila. Nang mabalidate po namin, mukhang mas marami na pong bangka ngayon ang mga mangingisda natin sa tabing dagat. At mas fully equipped na po sila. Although ngayon po nakikita rin namin na dun in some areas in Tacloban na kung saan mas malayo yung kailangan, we are now deploying yung pong mga
fiberglass boats na unsinkable, na mas epesyente po kahit makalayo-layo sila. But hindi po ito individual families na. Meron pong samahan na sila na sila ang magiging recipients nito at they will be fully equipped po para makapangisda sa mas malalim na lugar. For the People's Television Network, this is Freddy Obando reporting.